Hello. Hello, Sam. Medyo mahina. Inaaway yung mikropono. Hello. Okay. Hello. Hello, sound, sound. Okay na, pass. Okay na. God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ang Panginoon at happy 31st anniversary po. At salamat po sa Panginoon dahil sa tagal ng panahon ay narito pa rin. Nakatindig pa rin po ang The Lord Our Banner Lugo. Praise God. At naalala ko po tuloy, na-impress po ako at nag-bless doon sa pinakita ko po. Dito po sa pinanood natin kanina. Nagkaroon tuloy ng flashback yung noong unang-una po kami nagpunta rito sa Lugo. Ang talagang may idea po nito si Pastor Caloy at si Brother Carlito. Nung nagpunta kami rito, unang-una namin punta rito 1988, naulit ng 1989 hanggang sa 1990 nga po ay itinatag po itong The Lord Our Banner Lugo. Kaya po, naalala po namin noon na pag nagbibiyahe kami dito, napakahirap pumunta dahil po doon pa lamang sa Fortune, rough road na. Mahigit 2 oras, Fortune pa lang hanggang dito para pumunta kami. Dahil nga po, hindi maganda yung mga kalsada. Pero po salamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, sa amin pong patuloy na pag-pray. Si Pastor Kali nga po pala yung nakita niyo daw kanina, yung tatlong si Daniel, saka ang kapatid ko, si Sister Mel, nasa Australia na po sila ngayon, ay sila talaga ang may idea na magkaroon ng church dito sa Lugo. At maging si Pastor Michael na sumakbilang buhay na po kailan lang. Na-base din po siya. Siya po yung una nating pastor, si Pastor Michael Raj, sa Glendale, California. Kaya lang, pumano na po siya. At yung dalawa nating pastor na nanguna dito sa pagtatatag ng church na ito ay pinagpala ng Panginoon, nakarating sila sa ibang bansa, pinuli nila ang kanilang ministry doon. Kaya makikita po natin na kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, in due time, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, tayo mo ng lahat ay manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga kapatid na tapat, nagpapatuloy, Panginoon, sa iyo. Pagpalain po ang umagang ito, patuloy na pumilos ka po sa bawat sa amin, at din Panginoon, tinataas ko sa iyo ang aking sarili, Panginoon. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Patuloy na mahayag ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At tinataas din namin sa iyo ang mga kapatid namin na naririto. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nilang maintindihan, maunawaan ang anumang mga mensahe na kanila pong maririnig sa umaga. Kaya nga po, iniahabilin namin sa iyo ang gawain ito. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako nga pala si Pastor Robert, Associate Pastor sa TLO Binabotas. At si po nga pala, si Glyza ay aking pamangkin. Yung tatay niya ay aking kapatid. At andito po yung aming panganay, si Kapitana Leonora Acosta-Bulista. Siya po yung kasama namin dito, kapatid ko po siya. Sumunod po ako sa kanila, tsaka si Sister Mel, yung asawa po ni Pastor Kalay na nasa Australia. Kaya nga po, nagpapasalamat kami dahil sa patuloy po na ginagawa ng Panginoon, maging kami po ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga kanina umaga, sabi ni Sister Rosa, kumisan daw napapagod na siya. Pero naroroon pa rin yung paglilingkod sa Panginoon. Totoo po yun, lahat tayo nakakaramdam ng pagod. Pero tapat po ang Diyos natin pinag-ibig. Praise God.
Ang pangalang Charles Templeton ay maaaring hindi pa niyo naririnig o nakikilala. Maraming tao ang hindi pamilyar po sa pangalan ito. Maraming taon na pong nakakaraan na si Charles Templeton ay isang evangelist. Siya po ay mangaral, preacher sa isang organization na Youth for Christ. Sabi po nila noon, si Charles Templeton ang pinaka-gifted evangelist during his time. Maaaring hindi po nyo narinig ang pangalan to, pero tiyak na kilala niyo po yung kanyang associate pastor noong panahon na yun. Siya po ay walang iba kundi si Billy Graham. Katulad po ni Charles Templeton, si Billy Graham po ay batang-batang evangelist noong panahon na yun. Siya po ay ang pinaka-famous na evangelist sa kasaysayan po. Subalit namatay po si Billy Graham noong 2018, February 21, 2018 sa edad po na 99. Sipin niyo yung mga anak ng Diyos, napakatagal ang buhay. Praise the Lord. Pero si Charles Templeton po ay hindi naging gano'n ang kinasapitan. 5 taon pagkatapos pong naideklara na siya ang pinakamahusay na evangelist ng panahon na yon, siya po ay tumalikod sa pananampalataya. Sinabi niya na hindi na siya naniniwala sa pananampalataya ang kanyang pinangangaral. Lumipas po ang 50 taon. Isa pong journalist, ang nagngangalang Lee Strobel, ang naghanap po kay Charles Templeton upang sa i-interview. Siguro na nagiging curious lang sila bakit ganito ang naging desisyon ni Charles Templeton. Kasi gusto niya sumulat ng isang aklat na ang title po ay The Case of Faith. So medyo maganda kung ma-interview niya po itong tao na ito. Bakit na iniwan ang kanyang pananampalataya? Pero nakita niya na rin po si Charles Templeton at in-interview niya po ito sa kanyang bahay. Siya po ay noon ay 80s na, medyo mahina na ang kanyang katawan. Noong panahon na yun, medyo mahina na ang kanyang kalusugan. Tinanong siya ni Lee Strobel, sabi niya, "What do you think of Jesus now?" Sabi niya. Sumagot po si Charles Templeton, sabi niya, "Concerning Christ, He was the greatest human being who ever lived," sabi niya. "Everything good I know, everything decent I know, everything pure I know, I learned from Jesus Christ," sabi niya. At sa hindi inaasahang pangyayari ay gumaragal po yung boses ni Templeton. Nagsimulang tumulo ang kanyang luha at binigkas yun po ang salitang, "I miss Him." Sabi niya, concerning Jesus, I miss Him. Narito po ang isang lalaki na nagsabi ng 50 years ago, ayaw niya na ng pananampalataya kanyang pinangangaral. Ngunit ngayon, after 50 years, nagsasabing, "I miss Him." Siguro yung iba nating mga kapatid na hindi na natin nakikita dito, masasabi nila ngayon, "I miss Him." Makikita po natin dito na si Jesus Christ had a significant impact even still in the life of this man. Amen? Amen. Praise God. Bakit po? Because Jesus Christ is the most compelling and captivating personality in all of history. Si Jesus Christ po ang pinakapagbibigay kagalakan, Amen. nakapagbibigay ng kaaliwan, Amen. lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya. Amen. Ito po yung mga sinabi ng mga sikat at dakilang mga tao about Jesus. Si Albert Einstein, alam po natin, ang kilala po natin siya, Amen. the great scientist of 2020, sabi niya, "I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene."
Sabi naman po ni Napoleon Bonaparte, who said, I know men, and I tell you that Jesus Christ is no a mere man. Between him and every other person in the world, there is no possible term comparison. Sabi naman po ng British author H.G. Wells, I am a historian, I am not a believer, but I must confess as an historian that this penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus Christ very easily is the most dominant figure in all of history. Another novelist from Russia in the 1800s, Fyodor Dostoevsky, ang sabi niya, I believe there is no one deeper, lovelier, more sympathetic, and more perfect than Jesus. Not only is there no one else like Him, there never could be anyone like Him. Sa mga taong ito, kahit hindi believer, si Jesus Christ, ang laki po ng impact sa buhay. Amen. Amen. Sa buhay ba natin, malaki ang impact ni Jesus Christ? Amen. Praise God. Ang Philippians chapter 2, verse 5 to 11, natin pong tema ngayon, actually, ang sabi ni Pastor 9 to 11. Pero hindi po natin maintindihan yung verse na 9 to 11 kung hindi po natin pag-aaralan to. At mamaya hanggang 1, talakayin natin. Philippians 2, 5-11 ay tumutuon sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Particular na po sa kanyang pagkabuhay na bilang tao, na buhay sa pagiging tao. It refers to a miraculous event, God becoming man. Ito po'y tumutukoy sa mahimalang pangyayari na ang Diyos ay naging tao o nagkatawang tao. Ito yung bahagi na kung saan ang Diyos ang siyang umabot sa tao. May nagsabi po noon na malalaman mo lamang po yung lalim ng balon kung gaano kahaba yung tali na ilalagdan mo sa balon. Isang author po ang nagngangalang Donald Ray Barnhouse ang nagsabi, Love that reaches up is adoration. Love that reaches out is affection. But love that stoops is grace. Alam niyo po yung stoops, yung may halong pagkababa ang loob. May halong pagpapakumbaba. Amen. Ang pag-ibig na may nagpapakita ng pagyuko o pagpapakumbaba ay habag ng Diyos. Ang mga talatang ating po pag-aaralan ninyo, mapapansin niyo po yung 3 mountain peaks of the personality of Christ. Yung mataas, 3 matataas na personalidad na ating Panginoong Hesus. Ang bagay ito ay tumutukoy sa Diyos na inaladlad ang kanyang lubid upang ipakita ang lalim ng kasalanan ng tao. At kung papaano tayo inabot ng Diyos upang iligtas sa kasalanan nito. Mga talatang ito ay naghahayag at tumutukoy sa buhay ng Panginoong Hesus, particular na sa kanyang pagkakatawang tao. 3 mountain peaks of personality of Christ: His humility, yung kanyang pagpapakumbaba; His glory, yung kanyang kaluwalhatian; and His mentality, yung kanyang kaisipan. Humility, how He humbled Himself; His glory, kung paano tumugon ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, sa kanyang kaluwalhatian at ang kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Babasahin po natin ang Philippians 2, 5 to 11 sa NLT version, yung New Living Translation. Upang magkaroon po tayo ng malinaw na pananaw sa ating pong pag-aaralan. Alam niyo po, yung NLT po kasi, New Living Translation, ay madali po itong maunawaan. Kumbaga sa application ng cellphone, users-friendly po ito. Kaya ito po ay para lang maintindihan, maunawaan nyo yung nilalaman po sa verse na ito, ng Philippians 2, 5 to 11. Babasahin ko po, You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as human being. When He appeared in human form, He humbled Himself.
in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Three mountain peaks of the personality of Christ. Magsimula tayo sa humility of Christ. Ngayon naman, babasahin po natin ang ating Bible sa New King James Version. Alam niyo po yung King James Version po, yun ang unang salin ng Biblia sa kasaysayan po. Babasahin po nito sa King James Version para maintindihan po natin ng malinaw yung describe ni Pablo sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa verse 5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Mapapansin niyo po, the word form sa verse 6, "Who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God, but made himself," number 7, "of no reputation, and took upon him the form of a bondservant, and was made in the likeness of men." Mapapansin niyo po sa verse 6, sabi dito, "Who being in the form of God." The word form na ginamit po sa translation is a Greek word meaning morphe. Ibig sabihin nun, ng morphe, the essential form of or nature that doesn't change, na hindi nagbabago. The essential form of nature which will never change. Pero meron pong isa pang salitang form sa Greek na hindi nagamit dito, yung pong Greek word schema. Form is a schema. Ang ibig sabihin, the outward form that does change. So, ito yung nagbabago. Pamilyar po kayo doon sa metamorphosis, di ba? Yung metamorphosis sa science, sa biology, ito po yung pagbabago ng isang uod o ng higad na maging pare-paro. Di ba? Kaya po, metamorphosis, mayroong pagbabago. Ito po yung form na schema, yung outward form na nagbabago. Halimbawa po tayo mga tao ngayon, tao. After 20 years, mag-iiba ang ating anyo. Tatanda na tayo, kaya after 40 years, iba na yung ating anyo. Pero, yung outward form lang ang nagbabago, pero yung ating pagkatao ay hindi na mapapago, tao na talaga tayo. So, ang nagbabago lang sa atin yung outward form. Pero yung morphe na essential form stays the same, yung pagiging tao natin nga. Hindi na ito magbabago. Yung pagbabago nga pala, yung magbabago yung outward form natin, yung appearance natin. Tayo mula nung nasa tiyan ng ating ina, fetus, tapos pinanganak, naging bata, naging teenager, naging matanda, yun po ang nagbabago. Ang sinasabi po ni Pablo dito sa talatang ito, sa paggamit niya ng salitang form o morphe, Jesus possesses the unchangeable essential nature of God. Nagtataglay siya ng di nagbabagong anyo bilang Diyos. At tingnan niyo po itong word na who being in the form of God. Present tense po ito eh. Nasa ano siya? Nasa anong Diyos. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos na noon pa magpasimula, at nananatiling Diyos magpahanggang ngayon. Kaya nga sinabi ni Jesus, if you have seen me, you have seen the Father. Amen? Amen. Praise God. Na si Jesus ay hindi naging Diyos na meron isang anyo, naging Diyos siya, hindi po ganon. Si Jesus ay Diyos noong pamang pasimula. Praise God. Huli sa verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ano po ba ibig sabihin ng robbery dito? Robbery means snatch to seize something to somebody.
Halimbawa, meron po babae may hawak na bag, inisnatch niya yung bag ng babae. Ang initial response po ng babae, hindi natin bibitawan yan, aanuhin natin yan, para hindi maagaw sa atin yun. Pero ito pong si Jesus, nasa form of God, pinawalan niya po yan. Pinawalan niya po yung pagiging Diyos niya. So, hindi po yung mismo pagka-Diyos, kasi yung iba sinasabi, hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po yun yung kanyang hinubad. Ang hinubad niya lamang po, yung glory in heaven, yung kaluwalhatian ng Diyos, nang bumaba pa siya sa lupa, inari niya na talagang siyang tao, inalis niya lahat, pero nananatili po siyang Diyos sa katawang tao. He took the humble position of a slave. He released yung kanyang glorious name, glorious na pagkatao, to go on a mission. He made himself of no reputation, taking the form of the bondservant, coming in the likeness of men. Ang bondservant po, yung tagapag-alaga, tagapaglingkod. Ganun po ang ginawa natin Panginoon Jesus na maglingkod. Yung po yung sinasabing, He made himself of no reputation. He made himself of no reputation literally means to empty a content. Yung naging basyo na yung isang content. Halimbawa, yung container puno ng tubig. Gusto mong ma-empty ito, ibubuhos mo yung tubig. Ganon ang naging kalagayan ng Panginoong Jesus. Yung pagiging glorious name niya, lahat yan binitiwan niya para lang maging bondservant, maglingkod. Sa ibang salin po yung verse 7, but emptied himself by taking the form of servant, being in the likeness of men. So, hindi po yun ang ginibap niya, yung pagka-Diyos niya. Ang ginibap niya po, yung kanyang, isa pa yung kanyang independent authority. Ibig sabihin sa mundo ito, kung saan niyang isinuko at ipinasa to the will of the Father, yung kanya pong independent authority. Sabi po sa John chapter 5, I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. I always do the things that please the Father. Alam niyo po sa Garden of Gethsemane, hindi nais niya mag-suffer, hindi gusto ng Diyos yan. Ni Jesus, hindi niya gustong mapunta sa cross. Pero ano sinabi niya? If there's any way this cup can pass from me, let it pass. Pero sabi niya pa rin, but then he said, but not my will, but the will of the Father be done. Ito po ay eksaktong kabaligtaran ng filosofiya ni Satan. Si Satan, ang sabi niya, not thy will, but mine be done. Si Satan po ay isang creature na nagnanais maging creator. Jesus was in fact the creator who surrendered to be a creature. That is love stooping. Amen. Sabi niya, I will never leave heaven, Father. I surrender myself to you for this plan and purpose. Ito yung humility. Humility of His birth. He came in the likeness of man. Number 2, yung humility of His life. Sabi nito sa verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a bondservant. Ito na naman uli yung word na morphe, taking the form of a bondservant. Ang Panginoon, Jesus, meron siyang essential nature, essential unchangeable nature of a bondservant ngayon, and coming in the likeness of men. Kaya nga po, nagkatawang tao si Jesus bilang lingkod, bilang tagapaglingkod, tagapag-alaga. Kaya nga si Jesus ay nag-iisang God, nag-iisang man, nag-iisang God-man. May dalawa siyang nature. Totoong tao, 100%, totoong Diyos. He have both natures, divine and human.
Noong pinanganak si Jesus sa Bethlehem, siya pumasok sa isang physical na katawan permanently. He entered into permanent physical body. Kaya nga po nung namatay si Jesus sa krus, siya po ay namatay din in physical body. Nang si Jesus ay nabuhay na maguli, He rose physically in a glorified human body. Nung umakyat siya sa langit, umakyat siya physically. At ngayon si Jesus ay nasa kanang trono ng Diyos physically. Interesting po, di ba? Na merong tao ngayon, sabi po dito, mayroong tao ngayon doon sa kanang trono ng Diyos. Ang tao at ang Diyos na si Kristo Jesus. At sang araw, siya po ay muling babalik sa mundong ito physically. Both nature, God and man. Upang tayo po ay kanyang tunay, kanyang pangalaman. Noong magkatawang tao po si Yesu Kristo, ang dami po sa kanyang ang dami niya pong naranasang kahirapan dito sa lupa. Siya ay inalapusta, hiniya, hinamak, at tiniyak. He took the form of a bad servant, tagapag-alaga, tagapaglingkod. He served fishermen, he served harlots. Ano niyo po yung harlots? Yung masasamang babae. He served sick people, he served suffering people. Sabi niya po, he said, the Son of Man has not come to be served, but to serve and give his life a ransom for many. Ano yung ransom? Ito po yung kabayaran ng kapag ang tao ay nakikidnap. Ito po yung kapalit, yung ransom, para mabawi natin muli. Kung nakidnap ang ating anak, para natin mabawi. Ganun po ang nangyari doon sa krus. Nasi tayo ng mga makasalanan, dahil kay Jesus, na tayo po ay papunta sa impyerno dahil sa Jesus, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Siya na walang kasalanan, ang naging kasalanan upang iligtas ang mga makasalanan. Kung tatanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. His humility of His birth and humility of His life. Number 3, the humility of His death. Verse 8, sabi po, when He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Hindi lang po itong pagkamatay. Ang death on the cross po noon, yung worst ng mga panahon na yun. Yung shame, yung pagkapahiya. Hindi basta-basta namatay si Cruz, talagang ipinahiya siya ng Roman Empire sa mga tao. This is the ultimate act of service. Nagkusa siya ipinigay ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling dugo, ang kanyang hininga para sa isang misyon. Ito po yung iligtas ang mga makasalanan. Totoo pong ang kapanganakan ni Jesus ay miraculous. Ang kanyang naging buhay sa lupa ay extraordinary. Subalit ang kanyang kamatayan na siyang naging sentro sa kasaysayan sa pagtubos. The epicenter of redemptive history. Kaya po siya kilala sa buong mundo. Maging hindi mga mananampalataya, kilala siya. Yung binanggit ko sa kanina. Kaya tuwing tayo po makakakita ng krus, kung isipin po natin na ang krus ay tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos kapag nakita natin ito. Amen? Yung braso ng Panginoong Jesus, magkabila, nakapako sa krus. Ano ibig sabihin? Handa tayong abutin. Yung stops dito, yung may pagyuko na inaabot tayong Diyos ng may pagyakap. Upang linisin ang atong karumihan, ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Praise God. Tingnan po natin ang tugon. The glory of Christ, verse 9. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor. Ito po yung ating highest praise. And gave Him the name above all other names. And that the name of Jesus, every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth.
And every 11, and every tongue declare that Jesus Christ is the Lord, the glory God the Father. Una, si Pablo ay nagsalita ng humility. Ngayon, he talks about glory, yung kaluwalhatian ng Diyos. Una, he talks about what Jesus voluntarily did, kung ano po yung voluntaryong ginawa ni Jesus. At ngayon, sinulat niya about the Father voluntary did, yung voluntaryong ginawa naman ng Diyos Ama. In response to what Jesus voluntarily did, He exalted Him. Itinaas ng Diyos si Jesus sa kataas-taasan. Si Jesus na nagpakumbaba sa kanyang birth, sa kanyang life, sa kanyang kamatayan. God the Father took him up. All the way up. Tinaas siya ng Diyos Ama. Name above every name. Ang kahihiyan, humiliation, followed by exaltation. The lowering, followed by the lifting. Tatlong stages po yan. Unang stage, resurrection. Jesus conquered death. Napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. 3 days after, lumabas siya sa kanyang libingan. Nabuhay siyang mabuli. Second stage, ascension. Siya ay umakyat sa langit. Kita po ito ng 12 alagad at ng mahigit pang 150 people ng panahon na yun. Kitang-kita nila ang Diyos ay umakyat sa langit physically. Unti-unti para bang yung dahan-dahang ano yun? Slow motion. Umangat siya sa lupa, yung para tayong na-rapture, ganun. Unti-unti, kitang-kita po yan. May mga patotoo dyan, ng mga sa Matthew po, makikita niyo po yan, yung patotoo na umakit sa langit ng Panginoon kasama yung 150 people at 12 alagad. Kaya ganun na lang po nung malis sa Panginoon, talagang yung mga alagad, sumigla. Nabautismo ng Banal na Espiritu at tinangaral ng ating Panginoon Jesus. Kitang-kita nila ito ng kanilang dalawang mata. Third, yung dominion. Resurrection, ascension, and dominion. 7 beses po na sinabi sa Bagong Tipan. Jesus, he get to heaven, sat in the right name of God, the Father. Ito po yung nagpapatunay ng authority, kapamahalaan. That speaks of power, ng kapangyarihan. Kaya nga sabi ni John sa kanyang aklat, sa Revelation, he sees Jesus very different than he saw it. Nakita niya si Jesus na kaiba nung nakakasama niya ito sa ministry, si John the Beloved. Nakita niya ito sa kanyang Revelation na kaiba ang nakita niya kay Jesus. Sabi niya, his face was as bright as the sun in its brilliance. Yung pinakamaningning na liwanag ng araw, nakita niya ang Panginoong Jesus. Ganon ka ningning nung makita niya Jesus sa Revelation. Sabi sa chapter 19, Revelation, on his head are many crowns, and he bore the name, King of Kings and the Lord of Lords. Ito po pinakikita ang kaluwalhatian, ang kapamahalaan, authority, and power, yung kapangyarihan. Excuse me. Si Jesus, nagpakumbaba, ang kanyang ama ay siya itinaas. Alam niyo po, ang isip ng mga tao noon ay si Jesus ay siraulo, si Jesus ay walang kwenta, yung mga panahon noon, yung mga pariseo. Pero nagpakumbaba pa rin siya. Ibaba niya ang kanyang sarili. Hindi niya pinakita yung pagiging Diyos niya. Pinakita niya ang kababaan loob doon sa mga tao niya. Kaya nga po, siya ay nagpakumbaba. Ngunit ang Diyos, siya ay tinaas.
The world's reaction to Jesus was rejection and extermination. Kill him, get rid of him. But God the Father's response is glory and exaltation. And given him the name which is above every name, God gave Jesus some superlative name, which is Jesus. Alam niyo po, yung pangalang Jesus noon ay marami, hindi lang 1,000. Kaya nga ang pangalan niya Jesus of Nazareth. Kasi ang pangalang Jesus noon marami. May 100, may 1,000. Kaya sinabi niya, Jesus of Nazareth. Sabi po sa verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, those in heaven and those on earth, and those of under the earth. Sa verse 11, that every knee shall bow, every tongue confess, Amen. that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ngayon po nakita natin, tinawag ng Diyos Ama, si Jesus na Panginoon. Ang pinakadakilang text po ng Bible sa New Testament ay yung glory and exaltation. Ito po ay makikita sa Hebrews chapter 1 verse 6. Sabi po rito, when He, that is God the Father, when He presented His honored Son to the world, God said, ito po yung Father, let all the angels of God worship Him. Same chapter po sa verse 8, but the Son, He says, your throne, O God. Diba? Tinawag na yung kanyang Son. Your throne, O God, endures forever and ever. Your royal power expressed in righteousness. Ito po yung Diyos, the Father calling Jesus God. And in the Philippians calling Jesus Lord. Ito po yung essence ng istorya. Jesus, unchanging nature of God, as God, at on some point in time, siya po ay kinuha niya yung unchanging nature of physicality, of humanness, become man and God. Humble himself in birth, sa kanya pong kapanganakan, humble himself in life, and humble himself even unto death. And so God the Father lifted him up to the highest position. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, pumasok na po ba sa ating kaisipan yung pong ating mga ginagawang sakripisyo? Ngayon, kayo nandiyan nakaupo, nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yung mga lingkod ng Panginoon, yung paglilingkod nyo rito, yung pagpapagal ninyo kapag kayo ay nagpa-practice, pumasok na ba sa inyong kaisipan? Sulit ba? Yung hirap na inaabot natin sa pag-prepare ng mga services, sa pagpunta sa mga kapatid na nanghihina, umisa na-reject pa, pumasok ba natin sa kaisipan natin na sulit ba yung ginagawa? If the pain of all the humility is worth it, take note of Jesus, mga kapatid. Amen. Isipin natin natin Panginoon Jesus. Amen. Because, sabi nga, I humbled myself, my Father raised me up. Yes, kasi si Jesus siya. Tataas siya Panginoon. Tataas siya ng Panginoon. Tayo, ganun din ba? Paano tayo? Sabi niya. Ano po ang sabi? 1 Peter chapter 5, humble yourself under the mighty hand of God, and He may exalt you in due time. Sa tamang panahon, ang lahat ng ating ginagawa ngayon, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, in due time, God will exalt us. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Kaya ang Sister Rosa, nag-usap kami nga, sabi nga, napapagod na kumisan, di ba? Kaya nga, Sister, tandaan natin, humble yourself in the mighty name of God. Amen. And she will exalt you in due time. Amen. Amen. Praise God. Sabi niya po rin si Jesus Christ, everyone who exalt himself
will be humble. Everyone who humbled himself will be exalted. Talagang ang Diyos, yung mga, ng kaisipan dito sa lupa, ang minsan ng hirap, di ba? Sabi niya, ibaba mo ang iyong sarili at ikaw ay kanyang itataas. Itaas mo ang iyong sarili, ikaw ay kanyang ibababa. Kaya mas mainam pa, ibaba natin ang sarili. Amen. Ating sarili. Amen. At ang Diyos ang magtataas. Amen. Amen. Ang daan patong pagbaba ay yung magmataas ka. Ang daan patong itaas ay magpakumbaba ka. Amen. The way up is down, and the way down is up. This will lead us to the central point of Paul's entire message. Dadalhin po tayo nito sa mensahe. Sentro ng mensahe ng Philippians ni Pedro, ni Pablo. That is the mentality of Christ. Tingnan po natin sa verse 5 ulit. Basahin po natin. Let this mind be in you. Hindi sinasabi, ang ating kaisipan. Let this mind be in you. Yung kaisipan po ni Kristo, sabi ni Pablo, dapat maging kaisipan din natin. Which was in Christ Jesus. Sa ibang salin po yan, attitude. Let the attitude be in you. Have the attitude of Christ. Verse 1. Basahin mo na. Philippians 2, verse 1 to 4. Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy. Bigyan na raw, i-boost na raw natin ang maging kagalakan ng ating Panginoon. So sabi niya, by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Verse 3, don't be selfish, don't try to impress others, be humble, thinking of others as better than yourself. Isipin na lang daw natin na mas magaling sila kaysa sa atin. Amen. Don't look out only for your own interest. Huwag yung puro sa atin, mo ako. But take an interest in others too. Kahalagan din daw po natin ang ating mga kapwa. Sabi rito 5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Magkaroon daw sana tayo ng mentality na katulad ng mentality ng ating Panginoon Jesus. Ang tunay na humility o pagpapakumbaba ay hindi nyo po iniisip ang inyong sarili. Humility is the willingness to give up your will for another's good to accomplish what is best. Ang pagpapakumbaba ay pagpapaubayang isuko ang iyong sariling kagustuhan para sa ikabubuti ng iba upang maisakatuparan kung ano ang makabubuti. May pangako po ang Diyos sa mga nagpapakumbaba. Sabi po rito, God resists the proud, but give grace to the humble. Sabi nga ng isang preacher, be humble or you will stumble. Maging mapagpakumbaba upang di ka madapa. Ang Titanic po, yung pinakamalaking barko na ginawa sa kasaysayan ng panahon nila, 12,000 men, 12 tao po ang gumawa nito ng 2 taong dire-diretso para tuloy-tuloy po matapos ang istruktura nito. Sinasabi nila sa panahong yon na ito'y unsinkable. Kailanman hindi ito lulubog. Sabi po ng kapitan ng Titanic, even God Himself cannot sink the ship. Pero po ano nangyari? Pinagmamalaki nila pa sa Diyos pa. April 14, 1912, the unsinkable sink. Yung po sinasabi nilang hindi lulubog dahil pinagmalaki nila sa Diyos, lumubog. Sabi po sa Proverbs, pride goes before destruction and Holy Spirit before a fall. Isipin na lang natin ang pinsalang dinulot nito, pagyayabang na ito, itong pagmamataas. Isipin na lamang ang dulot ng isang palalo.
Si King Saul, dahil sa kanyang pride, napaalis siya sa bilang hari ng Israel. Dahil sa pride, si Adan at si Ik napalaya sa paraiso. Dahil sa pride, si King Nebuchadnezzar ay na-kick out sa kanyang kingdom. Ang pride po ay sumisira sa maraming pamilya, sa mga maraming marriages, sa mga pagsasama ng mag-asawa, ng mga churches, sumisira ito ng mga members, mga relasyon ng mga membro dahil sa pride. Ang pride po ay cancer ng kaluluwa na pag hindi po na-diagnose agad at hindi nabigyan ng lunas ay wawasak sa maraming tao. Si Jesus po sa kanyang pagpapakumbaba in birth, in life, even in death, God elevated Him to the place of highest honor. Tinaas po siya ng Diyos sa buong buhay ng Panginoon Jesus nung lumagi siya dito sa mundo. Puro pagpapakumbaba. Pero anong ginawa ng Diyos Ama? Siya po ay tinaas sa pinakamataas na parangal ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama. Sa ating pong pagtatapos, ito lang pong aking katanungan mga kapatid. Kung si Jesus ay nagpakumbaba upang tanggapin ang kanyang kamatayan sa krus, hindi nyo ba kayang magpakumbaba upang tanggapin ang buhay na kanyang pinangako? Ulitin ko po. Kung si Jesus ay nagpakumbaba upang tanggapin ang kanyang kamatayan sa krus, hindi ba natin kayang magpakumbaba upang tanggapin ang buhay na kanya pong pinangako? Yung pong buhay na walang hanggan. Kayo na po ang sasagot niya. Si Jesus ay dumating dito sa lupa upang maglingkod. At katulad niya, bilang kanyang tagasunod, dapat din po tayong maglingkod. Amen. Ito po yung kanyang kaisipan, ito po yung kanyang mentality. Maglingkod po tayo sa kanya. Amen. Ilan sa atin po hindi nakaranas ng servanthood eh. Tayo po ay pinalaki ng ating mga magulang na maguting tao, pero hindi po tayo na-train na magsilbi, maglingkod sa kapwa. Mahirap po talaga yun eh. Pero yun po ang sinasabi ng Panginoon. Be a servant, be humble. Ang hirap pong mali sa kalagayan ganito. Pero sa kapag po ng Diyos, kaya po natin maglingkod Amen. sa iba. Amen. Serving others. Amen? Amen. Ano po natin ang Panginoon. At ganito po, ginagarantihan po ng Biblia. Kung ipamumuhay po natin ito sa pamayanan nito na masagitsik, this church will never be the same again. Kung pakikita po natin, makikita ng mga tao, sila yung mag-bless at sila po ay maakay po natin. Amen. Hindi pa tayo nagsasalita, maakay po natin sila na dumalo sa gawain. Amen? Kahit ito lamang pong verse na ito, verse 1 to 4. Basahin niyo po yan pag dinidiligin sa gabi. Philippians chapter 2, verse 1 to 4. Kahit ito lang, 4 na itong verse na ito, magbabago po ang sitwasyon ng ating church. Amen. Magbabago ang ating pananaw sa buhay. Amen. Magbabago ang kalagayan ng church na ito. Amen? Amen. Kung pinapractice po niya, kung pinapractice po natin ito sa ating mga tahanan, maging kaiba po kayo sa ibang mga kapitbahay. Amen. Kahit ito lang po, kahit ito lang verse na ito muna, it will never be the same again. Amen? Praise God. Sa ating pong buhay, mananampalataya, naranasan po ba natin na tayo po ay magpakumbaba sa ibang tao? Amen. Praise God. Alam niyo po, may kukwento ako sa inyo. Personal po ito. Nandito po yung dalawa. Mahirap po yung nangyari noon sa amin, sa Sister Oli, tsaka sa misis ko, tsaka sa aking pong kapatid. Sila po hindi nag-aaway. Pero may isang pangyayari sa buhay nila, sa amin, kung ipapaintulot mo ate, nagkaroon po ng problema ang aming mga pamilya. Yung asawa niya po ay napatay yung kapatid ng aking asawa. That is more than almost that, mga 25 years ago na.
alam masisira ang aming mga ang aming po mga relasyon. Pero natutunan namin magpatawad yung misis ko. Napatawad po yung aking bayaw. At mahirap kong gawin yan, pero God, be humble. Pag humble po tayo sa ating kapwa, mahirap gawin dahil ano na po yun, medyo below the belt. Pero kung gagawin natin magpakumbaba, marunong tayo magpatawad, God will lift us up. Amen. Tataas po tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Tayo po lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa amin, Panginoon. Matutunan po namin na lumuhod at magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Upang patuloy kang mahayag, Panginoon, sa ibang tao yung aming mga buhay. Upang ikaw, O Diyos, ang manatiling nasa aming kaisipan. Na ang isip mo, O Diyos, ay manatili sa aming mga isip, Panginoon. Mahirap paglingkod, Panginoon, pero masarap paglingkod, masayang paglingkod sa iyo, Panginoon. Iba ang aming naramdaman pag kami ay naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa kalulatian mo, Panginoon. Ikaw sa amin ay nagbibigay lakas. Kung minsan nga, Panginoon, ay nakakapagod, pero sulit po ang pagod, Panginoon. Sulit po ang ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Nawa, Panginoon, sa church na ito, ang mensahe nito ay magkaroon po ng katuparan, Panginoon, sa mga members ng church na ito. Maging halimbawa po kami, lalo lang sa pagpapakumbaba. Mahirap gawin, pero Panginoon, sa pamamagitan mo, sa lakas na pinagkakalubos sa amin, I can do all things through Christ who strengthens us. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe nito. Nawa, Panginoon, patuloy kang mahayag, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang sa amin namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin ilagay yung ating mga puso't kaisipan at tayo po'y patuloy na dadalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga